Fresh na fresh ulit. Blower to blower, kulot ng kulot. Hold up. Hi there everyone! Welcome back to my channel. This is Anastasia Devil na naman. At ngayon pong araw na to, for this vlog, pag-uusapan natin more about tattoos. So, nandito po ako ngayon sa Luzon Avenue, dito sa may Quezon City. At nandito po ako sa lugar kung saan matatagpuan ang isang mananato ng Luzon. At ang pangalan niya po ay Jumong Gomez. Ito pong shop na to, nakikita nyo sa likod ko, ay sa kanya po ito. Kung nakikita nyo, sobrang ayos ng lugar. Dito, pagpasok ko pa lang, sobrang cool ng lugar. Kahit maliit lang siya, ano na, ang cool niya tignan. Tapos, malinis yung mga gamit. Tapos, papakita ko sa inyo later on yung mga gamit na ginagamit niya at saka yung mga sinalihan niyang competition. So, bago tayo mag-umpisa, papakilala ko yung tattoo artist na si Jumong Gomez. Okay, so nasa tabi ko po ngayon. Ang nakikita nyo sa sticker na to, siya po yung may-ari ng sticker na to. Wait lang, ayan. Gaano ka na po tagal nagtatato? 5 years na ako nagtatato pero hindi ganun ko focus kasi nag-work ako at the same time. Bali, lately ko na lang siya naging full time. So, sa dinami-dami ng awards mo dito, alin dito yung pinaka-memorable sa'yo? Para sa akin, syempre, ang una ko naging pamilya sa grupo ng tattoo, syempre yung Mason. Shoutout kay Sir Alex, ang president ng Mason. Siyang nagikahit sa akin na yan, ma-open sa lahat ng pagtatato. Then, second family ko, ang nag-found ng Pika, ang kapatid ko na si Jasper Gomez. Bali, ito yung second family ko. And so yung naghikayat sa'yo na maging tattoo artist? Dati kasi, dream ko talaga maging tattoo artist. Kaso, syempre, dahil sa pag-aaral, lately ko na lang siya na may nagturo sa akin, naghikayat na magtattoo ako. So yun, aral, siguro 1 year ako nag-aaral bago lumapat sa balat yung bago kong magtattoo sa balat. Tapos aral lang ng aral hanggang sabi sa akin ng mentor ko, pag kaya mo na, go ka na. Hanggang sa yun. Eto, sino yung una mong tinatuan sa buong buhay mo? Syempre sarili ko. Sarili ko. Pinag-ano ko siya. Experiment ko kung gaano kasakit, kung kasi bago ako maging tattoo artist, kailangan maramdaman mo sa balat mo. So, try ko kasi curious ako kung ano mararamdaman ng kung ba't marami nagpapatato, katulad mo, tattoo collector ka, yun. Hanggang nagdire-diretso na. At saka, nakikita ko sa likod, medyo marami ka na din certificate ng pagtatato. At ito yung certificate niya na medyo na humaling ako. Anong storya ng likod na to? Ng tattoo competition na to? Yan kasi support yun para kay Sir Mike Sambaho na nagpa-compy sila. Ngayon, yung lumaban kami dyan, hindi ko na-expect talaga na manalo kasi halos ang daming magagaling Halos gusto ko nang umuwi nun pero may isang artist nagsabi sa akin na don't lose hope nga. Yun, nagulat ako pag bit-bit ko ng gamit, pagkatawag na number 11, yun, nagulat ako. So, yes naman, taray. Meron marami ka pang bukod dito sa Mananatong Mandirigma Tattoo Competition. Kailan to pala? Kailan? Ano lang yun September lang yun September 15 pala. Saan ginanap to? Alam ko Makati yan. San Andres Bukid. San Andres Bukid. At may nakikita din ako dito na certified of attendance sa DOH. Ayan. So, certified siya sa DOH. Safe na safe, mga kababayan. Bukod pa dito, marami pa tayo makikita na mga tattoo competition certificate niya. Sumali ka na ba sa dutan? Hindi pa kasi gusto ko mag-aral pa ng mag-aral Hindi pa, parang para sa akin, mas gusto ko yung mag-aral, i-adapt ko yung mga sinasabi sa akin kaysa yung sasabak na lang ako ng kasi
sa competition, di naman minamadali yun. So, Jumong, ano naman pwede mong sabihin sa mga aspiring na tattoo artist na nagsisimula pa lang na pwede mong sundan yung yapak mo? Ako kasi para sa akin, may sinusundan pa rin ako yapak kaya lagi ka lang maging estudyante. Yun lang, aral lang ang aral kasi never stop learning naman talaga. Yun lang naman talaga. Magpakumbaba ka, mata sa taas. Anyways, kaya naman ako nandito kasi may pupuntahan po kami at Pupunta kami kay Sir Ambet para sa Vampire Tattoo Magazine Time-Lapse Contestant number 2 kami. ayan. So, support. Alright, so nandito naman pa tayo sa venue dito po sa Quiapo City. May gagawin kaming challenge ngayon at ito po ay Tattoo Time-Lapse Challenge. So basically, ang ginagawa ng Vampire Magazine, live po nila ginagawa yung pagtatato nila sa isang video kung saan pinapakita ng bawat artist kung gaano sila kagaling, kung gaano sila determinado sa pagtatato nila. So ngayon, ako naman yung sasabak sa Tattoo Time-Lapse Challenge na to. Hindi na natin patatagalin pa. Ipifilm ko din yung procedure na kung paano nila ginagawa yung challenge na to at mga iba pang info. Poster making. Kaya siguro sabi ko sa sarili ko kaya ko magtato kasi may tungkol pa rin sa art yung ginagawa ko. Anong ka po yung gusto mong gawin? Yung genre mo at Nagsimula ako sa Neotrad hanggang unti-unti sinasanay ko yung sarili ko na gumawa ng panibagong obra katulad ng portrait. Gusto ko matutunan yun kasi gusto ko kasi mag-aral eh. Gusto ko lahat ng klase ng pagtatato tsaka ng design gusto ko matutunan. Gusto ko rin matulad sa mga kilalang tattoo artist na nagre-represent ng sa Pilipinas. Pasensya na po kanina, hindi ko na natapos yung pag-vlog ko dun sa pinuntahan namin ni Jumong the Tattoo Artist. Kasi naiya na din ako sa sa may-ari ng studio kasi sobrang bait niya. Nagutom kaming dalawa, nagutom siya. Ayan. Tayo muna kami. Matreligious ka ba? Nakasanayan ko lang. Hindi ko alam. Harap? Harap na. Nagutom lang tayo. Pakain mo ko ng kanin yan. Pakain mo ko ng kanin. Pakain ng kanin. Hindi kasi. Naloko, sobrang taba. Bakit ko yung katawang ko kailangan? Bago ko nag-produce ng ganito. Ayan. Sabaw mo dati. Dito siya dati. Kita nyo ba? Ito na siya ngayon. Diba? Ako ang dati, no? Ano kasi pag gusto ko magpataba, walang problema. Kasi pag gusto ko mag-diet, kaya ko. Hindi ako may problema.